pinaka-exciting part, nakita niyo po, etong yakapan na 'to ni VP Sara at tsaka ni Baste 'pag natuloy po 'tong sinusulong ni Attorney Torion. Nagsusulong po si Attorney Torion ng tinatawag nating Duterte sa 2028. Duterte for President, Sara Duterte. Duterte for Vice President, Baste Duterte. Ayan po. Yan po ang sinusulong ngayon ni ah, Duterte sa national election. Ayon po kay Attorney Israelito Torion, may fearless forecast for 2028 election. President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sebastian Zimmerman Duterte. Ako po, okay po ako rito. Kung hindi po pumayag o hindi po tatakbo yung inaaya ni ni VP Sara na gusto niya maging katandem, na ang hula natin o hula ko ay si Rodante Marcoleta. Kung ayaw po kasi siyempre, sabi nga ni VP Sara, ang hirap eh. Mahirap pong maging katandem si VP Sara kasi yung lahat ng dinadanas ng mga tukoy na tukoy na mga kaalyado ni VP Sara. Halimbawa po, itong si Pastor Kibuloy, si Senator Bato, Senator Bongo, at iba pang yung mga vloggers na katakot-takot na po ang demanda, katakot-takot na po ang isinampang kaso, no? Kung hindi po kakayanin, bibitaw po si Marcoleta dahil po sa pressure na ganyan. Di ko po sigurado si Marcoleta, hula ko lang si Marcoleta yun. At hindi ko naman po sasabihin to kung yung hula ko na to kung malayo sa katotohanan. Kasi lahat ng description papunta kay Marcoleta. Halimbawa po, ayaw ni Marcoleta. Ito talaga best choice. Duterte. Alam niyo po kung bakit? Kasi po pag Duterte, wala na pong kakaba-kaba si VP Sara na magkakaroon pa ng mga impeachment. Mawawala na po sa equation yung impeachment. Alam nyo, ganyan po yung ganyan po sana yung pananaw natin, kaya maganda yung unity team. Dahil kung magkakampi po yung mananalo, maiiwasan na po yung mapinsalang impeachment. Pucha, magkakampi nga yung nanalo. Wala pang kauupo pa lang, di pa po nag-iinit yung puwet ni VP Sara. Tinatraidor na siya nitong mga tauhan ng kanyang ng kanyang katandem. Tatandaan nyo, 2022 pa po. December 2022 nung inisyu po yung 125 million na yan. Kaya maganda po to dahil ang lakas po rin ni Baste. Maniwala po kayo sa akin. Pag kayo po makaka-attend ng malalaking mga rally, makikita nyo po, dalawa lang po yung tinitilian ng ganyan. Si Tatay Digong tsaka si Baste Duterte. Kasi si VP Sara po, hindi naman po sumasama yan. Minsan lang po siya nagsalita sa Maisog Rally, yung unang Maisog Rally. Yun lang po. Hindi yata rin nagsalita ba si VP Sara? Hindi ko na matandaan. Hindi rin yata nagsalita si VP Sara ron. Umaten lang siya. Pero hindi po talaga nagsasalita to si VP Sara. Kaya po, yung pinakamalalakas po na tilian, hiyawan, palakpakan, kay Tatay Digong po tsaka dito kay Baste. Kaya yung sinasabi ninyo na lahat ng inyong plano ay para mawala sa inyong poder, mawala sa
mawala po sa eksena si VP Sara. Putya mamaya 'pag nawala si VP Sara sa eksena, magulantang kayo. Kasi real talk po mga kapatid, sino sa ating mga Duterte supporters, sino po sa atin ang boboto kay Leni, kay Risa, kay Laila de Lima, o sa mga Remulla o sa mga Tulpo? Kung sakaling napabagsak talaga nila si VP Sara, wala rin naman, 'di ba? Wala pong boboto sa inyo. Wala rin boboto diyan sa mga kandidato nyo. Duterte pa rin. Yayakagin namin si Baste na tumakbo kapalit, kahalili ng ang kanyang ate. Nanawagan din po si Torion na sana po ma-impeach din yung nasa Comelec. Nauunawaan po ni Attorney Torion yung mga pangamba ninyo eh. Alam ko po naririnig po niya ng mga nila Attorney Torion yung pinapangamba po ng karamihan sa atin na ang lakas nga ni BP Sara hangga't nariyan yung taga Comelec, ha? Hangga't nariyan yung tao diyan sa Comelec, delikado pa rin tayo. Kaya nga po meron pong panawagan ngayon, nananawagan po si Attorney Torion na sana magkaroon din po ng manual counting sa presinto para naman po yung computerized na lang sana raw ay yung ano na lang daw po, yung transmission. Kasi pag may manual counting ayon dito kay Attorney Torion, may kopya po tayo. Bibigyan ka ng kopya Bibigyan ka ng teacher ng kopya. Ito po kopya ng ng kampo po ni Duterte. Ito po, sino po yung watcher ng mga Duterte? O bibigyan ng kopya So, sa ganun po, medyo maiiwasan. Kaya lang, patas po ang kinakailangan dyan dahil ang nakalagay po sa batas natin ngayon ay computerized. Pero wag po kayong mag-alala. Wala pa pong Duterte na natalo kahit computerized. Bakit? Mahirap pong dugasin pagka landslide. Yan po ang mahirap dugasin sa lahat, yung landslide. Kasi ang dami mong babaguhin Saka imposible naman yan, puta, matatalo si BP Sara sa Mindanao. Matatalo siya sa Visayas. Paano nila gagawing hocus-pocus? Di ba? Hindi po nila kaya yung ganong katindi. Okay, kaya magtiwala pa rin tayo basta mangampanya tayo, bumoto tayo. Okay,